lang siya sa mundo. Sa inyo ay totoo ang Pasko, ang pinakamagandang kwento. Magalak ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't ba nalang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos? Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Sino ako? Upang tawagin ang ina ng aking Panginoon. Nakasayaw sila lahat dyan, animation. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilihingap niya kababaan ng kanyang
Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat gumawa ang Poon ng mga dakilang bagay. Banal sa lupa't langit ang pangalan ng Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Si Maria. Din mo lang ito. Diyan lang yun. Tupad na pangarap ko, pagsilay mo sa ating mundo. Maging tahanan ng mahirap at puso mo'y tanggulan ng abang. Hinaligan ang gabi sa ilang, habang ang bituin ay nagabang. Giliw
o sa aking sinapupunan. Kaunting tiis na lang, tahanan natin ang Sa mga narinig ni Jose, isang balita ang babago ng kanyang buhay. Nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuloy ang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki, at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ang Diyos. Katulad ng pag-oo ni Maria at pagtanggap ni Jose sa plano ng Diyos, tayo bilang kanyang mga anak, paano nga ba tayo tumutugon sa tawag ng Ama na maging bahagi at maging tulay upang may paabot ang mensahe ng kaligtasan at may padama ang tunay na pagmamahal, kalakip ng pag-asang dala sa kapwa. Mahal na Ginoong may bahay, ako po si Jose, at ito ang asawa kong si Maria. Kami po ay nagbibigay galang at kami po sana'y manunuluyan. Ay, ano yon? Kami po sana'y manunuluyan sa inyong tahanan. Ay, hindi. Masikip na dito sa amin. Doon kayo sa ibang lugar. Sandali lang. Gusto ko na rin sanang malaman. Saan ba kayo galing? Tsaka, saan na kayo tutuloy niyan? Malayo pa po ang aming pinanggalingan. Sa Nazareth ang aming bayan. Pasensya na. Ay, pasensya na. Pero may sakit pa itong aking asawa. At meron pa akong 3 anak. Hindi ko kayo mapapatuloy at maaasikaso dito sa aming bahay. Ganoon po ba? Marami pong salamat sa inyong katensyon kung gayon. Sige po, mauna na po kami. Kamusta naman kayo? Mabuti naman yan. Madami pa ba ang rosaryo natin? Boyet! Mabuti. Yung tatay mo! Pakainin mo na! Puro ka na lang laro dyan. Wala ka na ibang ginawa. Pag ako namatay, kawawa kayo! Boyet! Boyet! Tignan mo nga. May tao yata sa labas. Buksan mo yung pinto. Magandang araw po sa inyo. Ay, kayo po pala yan, Padre. Ay, Father Paul, kayo po pala yan. God Mga bless anak, you. mag-bless kayo. Magandang araw sa inyo. God bless you. God bless you. Padre, kamusta po? Okay naman po ako. Kayo po, tatay. Kamusta po kayo? Eto nga, Padre. Ito, hindi na ako makalakad. Hindi ako makatayo. Naawa na nga ako dito sa misis ko kasi hindi na ako makatulong sa kanila. Sige po. Tayo po ay mananalangin po. Sige, Padre. Magdadasal daw tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos. Ikaw ay buong kababaang loob na nakiisa sa aming pamumuhay bilang tao. At niloob mong pagalingin ang lahat ng aming karamdaman. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Tanggapin mo ang pagbabasbas ng ating Panginoon. Pagpalain ka ng Panginoong Jesucristo sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po, Padre. Sige, salamat din. Bigyan nyo ng rosaryo at idikit nyo na ang sticker. Salamat. Magpagaling po kayo, tatay.
Nay, ganito lang ba buhay natin? Wala na tayong pambayad ng kuryente. Wala na rin pambili ng bigas at ulam. Ano nang kakainin natin? Wala na rin kayong pambaon ng mga kapatid ko. Paano na kami mag-aaral? Ma, may mga babayaran din kami sa eskwelahan. Ano lang ipanggagawa namin sa mga project namin? Panay lang problema. Panay reklamo. Ang hirap-hirap ng buhay. Hindi nyo alam kung anong hirap at pagod na dinaranas ko para lang maitaguyod yung pamilyang to. Tapos ganyan kayo. Kamusta? Okay pa ba? Kaya pa? Nay, may tao. Magandang umaga po, Nanay. Magandang umaga po, Father. Ako po si Father Kevin at kami ang mga Katoliko nagbabahay-bahay. Kamusta po kayo? Ito, Padre, mahirap. Minsan nga sabi ko sa kanila, maglagay na lang sila ng tali riyan at magbibigti na lang ako para matapos itong paghihirap namin. Ay, huwag po tayong ganyan, Nanay. Tandaan natin na ang Panginoon na nasa ating tabi lamang. Tsaka, Nay, magpakatatag kayo. Hayaan nyo, Nanay, sasama ko kayo sa aking mga panalangin. Heto po ang rosaryo at mananalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. O Diyos, aming Ama, hinihiling namin sa iyo ang iyong liwanag at kapayapaan para sa aming kapatid na nagdaram na matinding pasanin. Bigyan mo siya ng katatagan ng loob upang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Ipaabot mo sa kanya ang pagmamahal at pag-unawa mula sa mga taong nasa paligid niya. Sa pamamagitan ng iyong biyaya, tulungan mo siyang makahanap ng liwanag sa gitna ng dilim at palakasin ang kanyang pananampalataya sa kagandahan ng buhay. Itinataas namin ang panalangin ito sa ngalan ng ating Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Nanay. Maraming salamat po. Maraming po tayong rosary. Ayos. Okay pa kayo? Magandang umaga po, tatay. Magandang umaga po, Father. Pwede po natin basbasan yung bahay niyo? Nakakahiya po, Father. Wala po kasi akong pambayad. Wala po ang babayaran, tatay. Libre lang po. Libre. Magulo rin po kasi sa loob ng bayat. Wala po yung misis ko. Saglit lang po ito, tatay. Basbasan lang po namin. Sige po, Padre. Ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Manahan ka, Panginoong Hesukristo, sa piling naman nagpapasinaya sa bahay na ito at humihiling ng pabasbas sa iyo upang sa paglagi dito ay kanilang madama ang iyong pagkupkop, upang sa paglabas dito ay kanilang makamit ang iyong pagtataguyod at upang sa pagbalik dito ay kanilang mapaunlakan ang iyong pagpasok hanggang tanay sumapit sa iyong inihandang tahanan. Sa maligayang pagpisan sa iyong Ama sa kalangitan, hangin namin nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mas na po lahat bahay nyo. Sabay-sabay po tayo lahat. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain ka ng mga Panginoong Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naku, Father, pasensya na po at di ko pa lang po kayo nabigyan ng merenda. Walang ano lang po, Father. Ito po, rosary. Lagi po kayong magdadagas ng Santo Rosario at lagi pong tumawag sa Diyos. At ito po, sticker ng katitiral. Diyan po mga sigla ng misa. Andiyan din po panalangin kay San Jose. Kung may Facebook account po kayo, pakilike naman po ang ating Facebook page, Katitiral na San Jose. At kung
may kamag-anak kayo, may anak, or kahit sino man po may Facebook. Sabay-sabay po tayo magdarasal ng Santo Rosario. Alas 8 lang po gabi-gabi at meron din po tayo live mass. Kung hindi man po kayo makagating sa katedral, andyan lang po. Pwede po kayo makinood dyan. Salamat po, Padre. Sige po. Tayo na? Ate, sakay! Oh. Kumusta po ang pasada natin mga tatay? Ito po, Padre, medyo matumal po ang pasada. Tsambahan na lang po para may pambili ng ulam. Lesson natin yung mga tricycle ninyo. At lagyan natin ng sticker ng katedral. Andiyan din po yung mga live mass, mga schedule po na ating misa araw-araw sa katedral. At kung meron pa po kayong kakilala na gustong umikit, lapit lang po kayo sa amin. At alam niyo po ba, ang San Jose ay pinangalan kay St. Joseph? Kaya marapat lang po na magkaroon tayong debosyon kay Apo San Jose. Pakidikit na lang po yan sa mga ano po. Nanay, kumusta po kayo? How's life? Boboy, sagot na okay lang ha? Medyo mahirap po sa edad kong ito, Father. Ako po ay 62 years old. Medyo hindi ko na po kaya yung mga pagsubok na dumadaan sa buhay ko. Dahil kami po ng pamilya ko ay sobrang nakakaranas ng kahirapan. Hindi ko na po alam kung paano ko pa itataguyod ang mga anak ko dahil hiwalay na po ako sa asawa ko. Ang pinag-aalala ko po ay hindi naman para sa aking sarili, kung hindi para sa aking mga anak. Nagpunta po ako sa katedral para magsimba, at sakto naman po iyon sa feast day ni St. Joseph. Nakinig ako ng homily at nung time po na yun, parang iba yung naging dating sa akin. Gumaan yung loob ko, at nung nanalangin po ako, ang sabi ko, napakabait mo, St. Joseph. Hindi ba pwedeng ikaw na lang ang tatay ng mga anak ko? Para bang hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit ko sinabi iyon. Hindi mo naman sila anak. Pwede bang itong 5 anak ko, ampunin mo na lang? Kasi hindi ko na alam ang gagawin ko. Nanay, sa kabila po ng lahat ng yan, ipagpatuloy niyo lamang po ang paglapit ninyo kay Apo San Jose, sapagkat si San Jose ay tatay ng mga walang ama. Buhat po niyan ay manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos naming makapangyarihan, lukuban mo si nanay ng katatagan at kalakasan ng loob, maging ang kanyang mga anak upang malampasan nila ang mga problema sa buhay. Ipadama mo rin ang pagmamahal ni Apo San Jose at ikaw, Panginoon, ipadama mo ang pagmamahal mo sa kanilang pamilya upang maramdaman nilang may nagmamahal sa kanila. Hindi lang bilang Diyos, kundi bilang Ama sa kanilang pamilya. Ito hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo na namumuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Nung bata ko ay lumaki ako bilang isang tendero. Kapag Sabado at Linggo, pag wala kaming pasok, sinasamahan ko yung nanay ko sa pagtitinda ng mga isda, gulay, mga tabako sa palengke. At kung wala namang kasama yung tatay ko, ay sinasamahan ko siya sa bukid. Nagagapas kami at nagtatanim ng palay. Subalit yung nanay ko, bago ako matulog, ay kinukwentuhan niya ako ng mga Bible stories. Kasi yung nanay ko ay active na miyembro ng Pentecostal Church.
And then nung grade 2 ako, ay may pumuntang mga katingisa sa eskwelahan namin. At doon ay tinuruan nila kami tungkol sa about Catholicism, about the doctrines and the teachings of the church, kung paano magdasal, kung sino nga ba si Kristo, ano nga ba ang simbahan. At kahit hindi ako Katoliko noon, sumali ako kasi parang masaya kasi may mga laro, parang ma-enjoy yung mga kasali sa catechism na yun. Kaya sumali ako kahit na late na kami umuwi. And pinagpatuloy ko yun hanggang grade 3. At noong grade 3 ako, nung natapos ko yung series of formation na binibigyan ng mga katekista sa aming mga estudyante noon, ay parang gusto kong sumali na sa kanila. So, tinanong ko yung nanay tatay ko kung pwede na ako magpabinyag sa Katoliko. Pinayagan naman nila ako. Sumasama ako sa nanay ko para magtinda at bago ko siya iwan, inaayos ko muna yung paninda namin, mga isda, mga gulay, mga tabako. Pag naayos ko na yung mga paninda namin, iwan ko siya at magsisimba ako. Ang naging high school na ako, kung may pagkakataon para magsimba, nagsisimba naman ako pero hindi ako active members ng anumang organization sa simbahan namin. And then second year ako, yung meron akong isang yung advisor ko ay in-invite ako na tumira sa bahay nila. Itong teacher ko, itong advisor ko ito ay ginabay niya ako para maging active sa mga church organizations, particularly sa youth ministry. Naging member ako ng youth ministry sa aming parokya. At hindi ko alam na ito na pala yung simula ng pagpapalalim ko ng ating ugnayan sa Diyos na simbahan. Gusto ng tatay ko maging agriculturist ako, yung nanay ko gusto maging teacher ako. Pero na-inspire talaga ako kay Father Ernie kung paano sinubuhin ko niyang pagkapari at nangarap ako na someday ay maging kagaya ko siya. Kaya pumasok ako sa seminaryo. Ang kanyang tinig o sinasadya mong di pansinin? Nadadai ka ba ng ligalig at natatakot sa hindi kayanin? Huwag mo sanang isiping darating ang sandaling karapat dapat kang hirangin. Tinatawag ka niya at ang tanging nais niya ang iyong tugon. Ibibigay mo ba ang buhay mo'y isa? Hindi ka ba naghahangad na maging iba? Narinig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Talikuran, mga yaman ng mundong ito. Tatakot ka bang iiwanan mo mga taong mahal sa buhay mo? Huwag mong limutin ang pangako niya sa'yo, higit pa rito ang ibibigay sa'yo. Huwag mong isiping kagandahang loob mo ay hihigit sa pag-ibig niya sa'yo.
Ang buhay mo'y isa. Hindi ka ba naghahangad na maging iba? Naririnig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Hindi ikaw ang pumili sa kanya, ikaw ang pinili niya. Ang buhay mo'y isa. Hindi ka ba naghahangad na maging iba? Naririnig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Ang buhay mo'y isa. Hindi ka ba naghahangad na maging iba? Naririnig mo ba siya? Tinatawag ka niya. Tinatawag ka. Maria, tila ko yung minatatanong na bahay sa di kalayuan. Baka ito na magpapatuloy sa atin. Halika at magtungo tayo roon. Mahal na Ginoong may bahay, ako po si Jose. At ito po ang aking kabiyak na si Maria. Kami po sana inyong tulungan at ang asawa ko ngayon ay kagambay. Ipagpaumanhin mo, Ginoo. Ngunit itong munting sabsaban lamang ang may aalok kong matitirhan ninyo. Maraming salamat po sa inaalok niyong tulong. Tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Halika na aking sinta at ikay pagod na. Pastol, magbangon. Salubungin ninyo si Jesus. Isisilang siya sa Belen. Sa madilim na gabi, isinilang siya sa mundo. Sinilang na ang ating tagapagligtas!
nagsisiyawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Ang mga nagsipagganap: Angeline Pinuya bilang Maria, Mike Lester Milet bilang Jose, Nathan Manalo bilang Angel Gabriel, Chris Mabel Benitez bilang Elizabeth, Gerald Torres, JB Villanueva, John Jester Mangahas bilang Tatlong Hari, Jolina Bugarin bilang Nanay Juan, Remesis de la Cruz bilang Tatay Juan, Rico Castillo, Andre Garcia, Denise Ortiz bilang mga anak, Hannah Salvador bilang Nanay 2, John Ren Santos, Carl de la Cruz, Marian Talens bilang mga anak, Mac James Mejos bilang Tatay 3, Benedict De Rosario, Noah Domingo, Darwin Kapasing bilang mga Toda, Arian Gabriel bilang Nanay 3, Cindy Amore bilang Nanay 4, James Clemente, Cyril Calacala, John Paul Braceros bilang mga lay ministers, Aisha Timalog, Lovely Kawayan, Lovely Peralta bilang mga katikista, Jana Ivan Jeronimo bilang Father Getty, Damien Lim bilang Father Paul, Joseph Ferrer bilang Father Kevin, Samuel Distor bilang Father Kaye, Ramico Canilla bilang may-ari ng Sapsaban, Youth Servant Leaders at Junior Collectors bilang mga animators, Craftsmen, Cash Laminato, James Rosario, Andrea Gambala, Ednalyn Principe, Kim Cajardo, Marisa Del Pilar, Venus Rapisora, Arlene Samonte, Apple Cruz, and Robert Soriano and Lorinta Placido. With special participation of Cathedral Priest, Seminarians, Canossian Sisters, Cathedral Choir, Reverend Jackson Duwong, Most Reverend Roberto Malyari, Bishop of Diocese of San Jose, St. Joseph Cathedral, Social Communication Ministry, Joshua Ramos, Maris Ganayo. Narration by Tristan J. Nenning, Light Director Deman Uera, Technical Director Angelo Flores, Floor Director Maricel Domingo, Assistant Director Arlene Buen, directed by Mark Abelos, written by Mark Abelos and Arlene Buen. Muli, ito ang Panunuluyan 2023, pasasalamat, pagpapanibago at pagdadamayan. Nagsisiyawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. At nagsisiyawit ang mga anghel sa langit, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan. Gloria in excelsis Deo. Muli po, palakpakan natin ang mga kabataan ng katedral. Salamat, salamat.